Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, welcome po dito sa ating mumunting channel na Simply Tokis Vlog. Kamusta po kayong lahat? Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. At shout out po sa lahat sa inyo. Maraming salamat sa sumusuporta sa ating dalawang YouTube channel na pangpolitika. Ito nga pong Simply Tokis Vlog at yung isa po natin ay Tokis Birador. Pareho po tayong nagla-livestream doon, ano? May God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Sara Pusit Duterte at ganun din po si Speaker Martin Romualdez. Ito po. Etong isa, yung nauna nating nabanggit na pangalan, ito po yung masyadong bira ng bira sa speaker. Ito rin po yung walang hiya na tinulungan ng Partido Lakas CMD. Inadapt po siya noong 2022 para po makatandem ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil sa siya ang may totoong ambisyon, tinawag niyang tambaluslos ang ating Speaker Martin. Yung pala, siya pala ang tambaloslos at tambalustay. Okay, pero yung si Speaker naman, wala namang sinasabi sa kanya, hindi po siya pinapatulan. No? Yung putak ng putak, parang talak, puro palpak. Wala naman siyang proyekto kundi ang magtanim, ay di biro. Anong tinatanim? Yung kalat niya. Yung baho niya. Tapos gala pa ng gala. Ito nga po, dahil sa kakagala niya, putak siya ng putak, walang proyekto, at sa kada buka ng kanyang bibig, hindi niya na iniisip ang mga pinagsasabi niya na maaring bumalik sa kanya. No? Ito po ay sa usapin ng pera. Sinabi niya po, hindi po nila alintana, hindi nila problema. Kumbaga sa English, money is not an object pagdating sa mga katulad ni FPRRD na ngayon ay nakakulong sa ICC dyan po sa The Hague, Netherlands. Wala pong problema ang pera sa mga Duterte. Kung tayo po ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, mga OFWs na paycheck to paycheck, mga ordinaryong mamayang Pilipino na paycheck to paycheck, monthly ang sahod, namomblema tayo kung paano tayo gagastos, paano tutugunan ang ating pangangailangan ng pamilya sa araw-araw dahil alam nyo na kung kinsenas at 30, lalo na kung buwanan ng inyong sahod, nako super tipid po, no? Parang pag nakuha nyo na ang paycheck, gone in 60 seconds. Pero ang mga Duterte po, sabi ni Sara Duterte, money is not an object pagdating kay FPRRD at pagdating din po sa kanya. Bakit? Biruin nyo ang lawyer niya 16 dyan po sa impeachment trial na yan o sa impeachment case niya. Magkano po ang bayad nila dyan sa lawyer? Whether kung ano man po ang kontrata nila sa pagkuha nila ng lawyer para idepensa sila, hindi lang po yung pipitsuging mga daang libo, kundi daang milyon ang bayad dyan, lalo na kay Digong. Ilan po ang abogado ni Digong na mga foreigner na hindi po peso ang binabayad dyan, kundi whether dolyar o European currency, no? Yung euro, di ba? Ang sabi nga nila, yung isa nga, yung lead counsel niya na si Nicholas Kaufman ay tumitiba ng ilang milyong piso. I-convert nyo po yan sa euro o sa dollar. Pero ang kaya lang gawin ni Kaufman ay ipa-dismiss, ipa-tanggal ang mga judges, ipa-interim release. No? So therefore, ito pong milyong piso na ginagastos ng mga Duterte dyan sa Netherlands ay baliwala po. No? Saan kaya nila kinukuha ang mga milyong piso na nilulustay nila dyan? Kasi sabi po ni Sara Duterte, personal po nilang pera yan. Personal nilang pera. So kung personal nilang pera, how can you afford that? How many days or months you gonna be staying in the Netherlands just to what? To take care of your father,
to support your father? Saan ka nakatira dyan sa Netherlands, sa Dahig? Sa hotel? O di kaya nagre-renta kayo ng bahay? O may bahay naman kayo dyan sa Dahig? O nakabili na kayo ng property dyan sa Dahig? Di po ba dapat yan ang ating alamin? Imposible namang mag-jump around kayo sa mga bahay ng mga Pilipino dyan. I don't think so. O, si Harry Roque, ganun din, di ba? Saan kayo kumukuha ng pera ninyo na sinasabi ninyong personal? No? Ganun ba ka talaga kayo kayaman? Sa bagay, ilang dekada naging sa inyo ang Davao na hanggang ngayon. Pero ang tanong, magkano ang sahod ng isang politiko? May negosyo kayo? Law firm? Ano pa? Mga kababayan, hindi basta-basta yan hanggat hindi natatapos ang kaso ni Digong sa ICC. Nandyan sila sa Dahig. There will be spending more money. Saan nang gagaling? Kaya kapit tuko sila sa Davao City. Hindi nila mabitawan ng Davao City kasi yan ang kanilang cash cow. Yan ang kanilang cash haven. Di ba? Ang daming tumutulong na mga sa mga Duterte. Buksan na yung bank account na yan. At nang magkaalaman saan galing ang yaman ng Duterte. Di ba? Money is not an object sa mga Duterte. Ha? Alam nila kung saan nila kukunin ang pera nila. Hindi nila nga alintana ang sahod nila as government officials. Money will find a way to them. Ay, ganun po yan. Di ba, Trillanes? Hello! O now, pasok naman tayo dito kay Speaker. Yung sinabihang tambaloslos from the very beginning ng kanyang walang hiyang tinulungan, walang utang na loob na ngayon ay Vice Presidente. Sinasabi nilang kurakot, mandarambong magnanakaw ang Speaker of the House na si Representative Martin Romualdez. Eh kung mandarambong naman pala magnanakaw, ba't hindi nyo idemanda? O ngayon, meron pong panukalang batas ang ating Speaker of the House kasama sa kanyang top 10 priority bills. Ano po yan? Yung pag-waive ng bank secrecy law. Yung inyong bank secrecy, yung ginagamit ngayon ng maraming mga politiko para itago ang kanilang mga ill-gotten wealth, pag naisabatas po ito. Pag ito naisabatas, at sinabi rin ng Pangulo na susuportahan niya yan. Basta maganda ang paliwanag, makakabuti sa taong bayan, no? Malilimas ang mga politiko. Malalaman kung sino talaga ang mga mandarambong pipirmahan ng Pangulo. Di po ba? Kaya yung mga mandarambong na politiko, kung ito po ay mapipirmahang batas, gawin nyo po yan, Speaker. Yan dapat ang unahin mo. Pagbukas nyo ng 20th Congress, number 1 in your calendar of activities, ipasa mo kaagad yung bank secrecy law. I-waive yan para yung mga naiimbestigahang mga politiko accused of embezzlement, accused of plundering the coffers of the country, mga malversation, mga plunderers, ulit-ulitin natin, mga extortionists, mga drug money, mga illegal gambling money, ano-ano pang mga illegal na pumapasok sa bank account nila, mga fictitious names nila, dapat wala na yung may bank secrecy law because of that law, itong current bank secrecy law, it empowers the politicians and those mga mandarambong sa gobyerno na makalusot. Di po ba? Yung mga magnanakaw, mga mandarambong, yung mga tumatanggap ng mga pork barrel, kung ano-ano pa na ma-illegal na pera. Dapat kayong makulong. Dapat, babaan mo rin yan. Dapat heinous crime na rin yan pag napatunayan nila. Ilagay nyo po yan. Ipulido mo yung bill na yan para naman po sa kapakanan ng taong bayan. Para naman po may safeguard ang pera ng taong bayan. O ngayon kung mandarambong magnanakaw si Speaker, sabit siya dyan. Bakit niya gagawin? Di ba? Kung alam ni Speaker na mandarambong siya, nagnakaw siya na sa kaban ng bayan, bakit niya gagawin? Bakit siya pa ang magpapanukala ng batas? No one dared to propose a bill like that. Di ba?
Bakit yung mga veterano ng mga politiko dyan in both houses walang nagsabi niyan? Bakit? Kasi pare-pareho po silang may tinatagong yaman. O ngayon, ang katumbas po niyan na nagpanukala niyan sa Senado ay yung hari ng Senado na si Kilay. Nagbigay din siya, naglabas din siya, waiver of bank accounts. O, tama yan. Ha? O, sana naman, galingan ninyo. Umaasa po ako, hindi lang ako, siguro karamihang Pilipino, para magkaalaman na sino ang mga mandarambong. Ayan po, okay? So, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.